Sa tingin ko, okay tong ginawa ng Warriors na off the bench talaga sina CP at Klay Thompson. Kung 5 years ago sasabihin mo sa akin magkakampitong dalawang to, pamatay din na backcourt combo yun. Dito makikita natin na sinusunod talaga ni Chris Paul ang offensive flow ng Warriors. Pinasa niya sa post player, sabay nag-offer siya ng pick para sa kanyang shooter. Si Klay talaga ang pinaka-shooter nila sa floor ngayon dahil si Steph nakaupo. Basic Warriors play to at kita nga nating iwan na iwan talaga si Jordan Poole doon sa binigay na screen ni Chris Paul. Nice play yan, Matic. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe, idol. Palike na rin po ng ating video. Nakakatulong talaga to sa build-up ng ating channel. Nakakatuwa mga idol na may ganito pa rin pala si Klay. Syempre, si Chris Paul ang magse-set up niyan at si Looney ay may pin down na kay Klay. Kita nyo, may gravity pa rin talaga siya bilang isang kilalang shooter nga. Lahat nung mangyayari dito ay dahil talaga kay Klay kasi nahigop niya yung depense. So yung tao ni Chris Paul noong tinanggap niya yung bola ay taghabol na sa kanya and nag-domino effect na ito. May ibang sumalubong kay CP, so may iba ring nalilibre. May kita natin yung understanding talaga ni Chris Paul sa laro mga idol. Kasi itong bigger player na sumasalubong sa kanya ay susubok din sanang sasalubong kay Podziemski. And kahit wala namang play talaga, tila nag-screen siya rito or nag-contact siya doon kay Omoruyi, in which ang responde naman po ni Omoruyi ay flop. Good non-call sa mga ref yun at easy dunk tuloy to kay Kuminga. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Again mga idol, nakakatuwang may ganito pa nga rin talaga si Klay. May double pin down siya dyan sa kanan, sabay na huli nga sa depensa tong si Jordan Poole. Samahan mo pa nung ginawa niyang hese rito at on shambles na talaga ang depensa. Pero I think bad defense din ito kasi itong si Omoruyi na kanina nga po ay nag-flop nag-help din dyan kahit mukhang hindi naman dapat. Basically, ginagawa niya ang ginagawa ni Richaun Holmes ngayon na inaabangan sa loob si Klay. Dapat nag-stay home na lang siya dyan sa kanyang tao kasi yun yung klarong mapapasahan ni Klay. Wala man lang humarang sa vision ni Klay para hindi pasahan tong si Saric. Burned tuloy sila. Benepisyo rin talaga kay Chris Paul tong ball movement culture nila. Like hinahanap talaga siya ni Saric dyan sa transition. At alam niya talaga na more of passing siya than scoring sa team na ito. Actually alam din yun nung kalaban. Nag-stay home lang din si Shamet dyan kasi si Klay malamang ang tao niya. And kung dati nga to, sa ganitong sitwasyon ay siguro i-expect mo nang magpo-pull up si Chris Paul sa mid-range. And pwede niya rin namang gawin yan anytime talaga. Epektibo pa rin yan for sure, pero more on facilitating nga siya at another assist to para kay CP. Ang ganda rito na parang 4 to 3 steps ahead si Chris Paul sa depensa. Simpleng-simple lang nito pero napaka-epektibo. Tumuturo na kasi kaagad si Chris Paul dyan na sa right side yung gusto niyang gawin na play. Yung pin down ni Moody at Saric. Kung makakakuha sila ng magandang tira mula rito, aba ayos. Pero hinandaan na ni Chris Paul ang sarili niya kung hindi. Tumuturo na si TJD dito na ipasa na kay Paul yung bola and panoorin siya. Pwede naman na habang nahihirapan nga po si Moody ay si Paul ang lumalapit dyan. Pero sinadya niyang lumayo talaga at pinwesto niya ang sarili niya sa left side, malayo doon sa bola. And ngayon, pick and roll play sila ni TJD. Kaya 3 to 4 steps ahead to sa depensa mga idol kasi nga dahil sa screenplay na ito, papuntang kanan na si Paul. And syempre, kailangan hindi kayo pupunta sa iisang side ng rollman mo kasi mahaharangan mo lang siya. Kaya si TJD sa kaliwa naman ang punta. Which makes it difficult sa help defender na si Kuzma na mag-help. Kasi yes, pwede niya pa rin talagang lapitan si TJD dyan pero may iiwanan naman niyang libreng-libre si Saric. Itong si Tyus Jones hindi mo rin naman maaasahan sa ganyang help defense lalo pa at maliit lang to. Hindi makakapag-rim protect. So sinet up yan lahat ni Chris Paul para malagay sa mahirap na sitwasyon tong depensa. Ang galing din.
Ito yung iniiwasan ni Paul kanina. Pansinin nyo po itong 2v2 na pick play ni na Steph sa kanan. Nalibre si Kuminga dyan dahil sa gravity ni Steph, pero meron nga pong tertiary na defender, may help defender na lumalapit para protektahan po ang rim. Kanina, tinanggal yon ni Chris Paul kasi inilapit niya sa kanya yung big man na rim protector. Sabay yung isa pang matangkad na kasunod nun, nilagay nga niya sa mahirap na sitwasyon. Makakascore pa rin naman ang Warriors dito pero dahil yan sa pangmalupitang athletic ability ni Kuminga. Alam din talaga nila ang role nila itong si Steph, kaya naman niyang magpaandar ng opensa pero hinanap niya pa rin talaga si Chris Paul kasi yun nga po ang role niya sa team. Nag-ala Draymond si Chris Paul dito sa dribble handoff at ayun, on point ang shooting din ni Klay this game. Sa sobrang facilitating mode talaga ni Chris Paul ay akala ipapasa niya pa rin. Sa kanyang kaliwa may Steph, sa kanyang kanan may Klay. And definitely kayang-kaya niyang i-hit yung mga yan. Libre pa siya. Ang ganda ng unang laro ng bagong bench combo nitong Dubs mga idol. Si Klay mukhang komportable sa kanyang bagong role. Nagka-team high pa nga siya na 25 points this game, samahan mo pa yan ng 3 rebounds and 4 assists. Itong si Chris Paul naman 9 points lang, pero solid facilitating pa rin off the bench. Nagkaroon siya ng 6 assists and 4 steals pa sa laro na ito. Kahit mga tumatanda na tong dalawang to, solid contributors pa rin talaga sila at masasabi mo pang ang starting caliber pa rin. Mukhang okay na balance ito ng opensa para sa Warriors mga idol. Pag nakaupo si Steph, itong dalawang to ang bubuhat talaga sa kanilang opensa. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.